Good morning, germs, and welcome back to my channel. And pauwi na ulit tayo. Pauwi na ulit. Yeah. Okay. Kakatapos lang natin maghatid kay Cheryl My Loves ito sa may Ortigas. Nung mga nakaraan, doon pa ako dumadaan sa may San Miguel Avenue. Tapos kakaliwa ako dito sa may Julio Vargas. Pambihira. Ang tagal kong ginagawa yun. Ilang buwan na akong nagtitiis sa traffic doon sa may San Miguel Avenue. Dito sa Ortigas Junior Street, wala pang isang minuto, nandito na ako sa sa Julio Vargas. Kalokohan ko rin Hindi ko rin naisip yung ganung bagay. Sa bagay, nung mga una kasi hindi naman ako nata-traffic sa San Miguel Avenue. Nung medyo sumisikip-sikip na naman, sabi ko maghanap ako ng ibang way. Ayun nga, naisip ko itong Ortigas Junior na to, ano lang man pala tawag nito, madali lang naman pala yung biyahe dito. Wala pang 2 minuto nandito ka na sa may intersection ng Meralco. Laking tipid ko rin sa sa oras tsaka sa stress. Nakakabisit kasi yung traffic dun kapag medyo peak hour. Ilang stoplight meron dun, tapos yung papasok pa ng yung papasok ng Podium, tapos yung mga lumalabas doon sa may parking area, yung galing sa SM. Daming traffic na nadadaanan natin doon. Pero ngayon dito, kung galing ako ng Garnet Road, babalik lang ako, U-turn lang ako. Tapos ayun, makakarating na ulit ako ng Ortigas Junior Street ba o Avenue? Ortigas Junior Avenue. Tapos ayun, tagos na ako dito sa Julio Vargas ulit. Iwas na ako dito sa may Ortigas Avenue, yung sa may Meralco, tapos pababa. 'Di ba mayroong NCAP diyan? Mahirap na. Di mo naman sinasadya. Magkamali ka ng konti, baka mapitikan agad tayo. So dito na lang tayo sa Julio Vargas. At least dito walang NCAP. Pero syempre, ingat-ingat pa rin tayo. Sunod pa rin tayo sa batas. Yung bike lane, yung intersection, yung pedestrian, ayan, respect natin yung mga yan. Sa NCAP kasi wala tayong second chance. Pag napitikan ka, yun na yun. Kung i-a-appeal mo sa korte or punta ka ng opisina nila, abala sa trabaho mo, abala sa oras mo, may stress ka pa. Ay nako, kaya ingat-ingat na lang din. Dito sa Julio Vargas Avenue, wala itong NCAP dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, diba? May barrier na yung bike lane. So wag na natin pasukin yan. Dito na lang tayo sa labas. Meron namang 2 lanes para dito sa mga kotse, mga sasakyan. Tapos meron natitira na kalahati para sa atin. So ito, open na to para dun sa mga magra-right turn. Balik na lang tayo dito sa kabila. Hindi ko alam kung ano yung mga lumalabas na balita ngayon about sa NCAP. Bumalik na naman daw yung NCAP. Di ba nung nakaraan pa naman bumalik yun? Sabagay, hindi ko na kasi nababalitaan masyado ngayon ang nangyayari. Hindi na ako masyado nakakapanood ng balita. Madami kasing lumalabas sa mga post ngayon na about sa NCAP. Mas naghigpit daw, mas ewan ko. Ang pinagtataka ko, nung hindi naman na-suspend ulit yun, di ba? Nagkaroon siya ng TRO, tapos naibalik last year yata last year. And then tuloy-tuloy na naman yan, hindi naman na TRO ulit yun. Hindi ko alam. Pero mas maganda, sunod na lang tayo sa batas trapiko para wala tayong abala. Nadali na ako niyan 2 beses, yung NCAP ng Manila. Sa Manila, hindi siya sa MMDA, Manila. Kasi hiwa-hiwalay dati yung NCAP by municipality tsaka by yung bang kanya-kanyang city, mga city ordinance, mga ganun. Pero ngayon kasi yung NCAP ngayon ay centralized by MMDA. Bali 2,000 nung una, tapos yung pangalawa 3,000. May problem lang dito ng konti dito sa NCAP. Ito yung mga kagaya nito, 'di ba may NCAP dito sa Ortigas Avenue. Singit-singit na lang muna tayo. Ang merong karatula ng NCAP dun sa may intersection ng Meralco Avenue tapos Ortigas Avenue. Dito sa C5 intersection tsaka ano ba to?
Ortigas C5 extension, ay Ortigas C5 intersection. Meron din yata dito pero walang karatula, yung kulay pula na karatula. Ayan, gumit na ako kasi baka meron din ditong end cap. Baka madali na naman tayo sa lane markings. Yan ako nadadali lagi sa lane markings. Kaya nag-ano ako nun nung nagkaroon ng end cap, yung bagong end cap lang, yung after ng TRO, nagpalagay ako ng dashcam. Ayan, yung ano na yan, CarPlay na yan. Ito, nagpalagay ako niyan, may camera ako dalawa, harap tsaka likod, para protection natin kung sakasakali man na mali yung huli or tama naman yung huli pero justifiable naman, yung pwede naman nating i-contest. Yan yung ano natin, yan yung purpose natin kung bakit tayo nagpalagay ng CarPlay na yan. CarPlay and dashcam. So yung CarPlay, nagagamit natin siya kunwari may pupuntahan tayong lugar hindi natin kabisado, kagaya niyan. Maganda sana yung maganda sana yung Google ngayon, Google Map. Yung i-guide ka ng Google Map, kung sakasakali na gumagamit ka ng Google Map, ibig sabihin kasi na gumagamit ka ng Google Map, hindi mo alam yung daan. Ngayon, kung naka-Google Map ka, sana sasabihin sa'yo ng Google, stay on, kung 4 na lane yan, inner lane kasi, inner, second lane, third lane, fourth lane. So, stay on second and third lane. Hindi ka pwede sa fourth, hindi ka pwede sa inner, kundi diretso ka, di ba? Sana may ganung features na yung Google. Ewan ko kung naiintindihan nyo ako. Parang AI, parang guide sa ating mga gumagamit ng Google. Eto, kagaya nito, 3 lane lang. Yung may karatula dito, tingnan natin. Etong 3 lane na to, disregard natin yung zipper lane ngayong umaga. May counterflow kasi. May dito, may signage dito Ito yung signage na hindi ko alam kung para saan. Hindi naman kasi mapapansin to nasa gilid Ang magandang signage nasa taas. Tingnan nyo. Yung sa inner, diretso lang. Yung sa gitna, diretso and U-turn. Yung yung outermost, U-turn lang. Di ba? So yun yung ibig kong sabihin. For example, ayun, naka-Google ka nga, diretso ka, hindi ka mag-U-turn. Ang sasabihin sa'yo ng Google, stay on inner lane. Kasi may na-detect siyang parang intersection. Di ba? So dun ka lang, i-guide ka niya para hindi ka mahuli. Parang ganun. Kasi tayo, naman tayo, di ba? Naka-intercom naman tayo. Pero naman tayo speaker sa loob ng helmet. So yung na yan, yung CarPlay na yan, naka-Bluetooth na sa intercom natin yan. So may guide sana tayo, di ba? May guide tayo para hindi tayo masyadong madali ng madali ng ganyan. Pagka kasi hindi mo kabisado yung daan, tapos nahuli ka, hindi mo naman pwedeng sabihin dun sa nanghuli, sorry boss, hindi ko kabisado yung daan, naka-Google lang ako. Hindi naman pwedeng rason yun. Sabi nga nila, di ba, yung ignorance of the law ay hindi pwede gawing excuse para makalusot ka. Wala lang, naisip ko lang ngayong umaga. Pero kung sakasakali naman na tawag na ito, walang ganun yung Google talaga, pwede naman natin gamitin yung yung common sense natin pagdating sa kalsada. Kaya lang, mayroon talagang mga lane markings na hindi talaga tama. Yung hindi siya, parang hindi pinag-aralan. Alam nyo yun? Kagaya dito sa intersection na to, dito sa papunta ng Pasig. Kung galing ka dun sa amin ang daming nahuhuli dito na ang violation ay swerving. Ayan, kagaya ito. Imagine niyo, same lang kasi dito sa kabila. Ito, dalawang lane lang to, 'di ba? Nakikita nyo, dalawang lane lang siya. Separated lang siya ng isang broken line. Dito, sa intersection na to, nahuhuli lagi ay swerving. Kasi, yung nasa innermost, bawal kang dumiretso. Dapat ang gagawin mo, kaliwa lang. Papunta ka lang doon sa tulay na yon. Kapag dumiretso ka, huli ka na. Bakit? Dalawang lane lang yan Dalawang lane lang yan. Bakit may ganun? Tapos, ang isa pang problema dito, wala namang lane markings. Pero bakit nahuhuli pa rin sila? Kasi hindi nila alam hindi nila alam yung parang common sense nung lane markings. Ayan, di ba? Papakita ko sa inyo. Light tayo makaabante. Ayan yung
kasalubong natin na yun, yung counter traffic natin na yan, lahat ng nandyan sa kaliwa dapat kaliwa lang yan. Lahat ng nandito sa kanan dapat diretso lang. Kapag ikaw nandyan sa may inner tapos dumiretso ka, yan, yung enforcer na yan na may hawak na panikit, ticket ka dyan. Pero hindi dapat ganun, di ba? Kasi 2 lanes lang. Hindi ka pwedeng maglagay ng exclusive na puro kaliwa lang, di ba? Ewan ko correct me if I'm wrong. Shoutout kay JB Suarez, paki-correct naman ako kung mali ako. Tsaka dun sa mga expert sa lane markings. Ako kasi, iniisip ko kasi 2 lanes lang siya. So dapat, tingnan mo puro yan kaliwa. Wala namang sasalubong na galing dito sa tulay. So meaning, wala naman siyang ano dito. Wala naman siyang parang contradict dito sa lane na to. Tapos ang masaklap kasi dito, tingnan nyo kung may makikita kayong lane markings. Ayan. Wala naman siyang lane markings, di ba? Wala siyang lane markings. So basically, 1 lane lang yan. Patayin nyo na kayo Hindi ko naman hindi ko naman binabash yung yung nagpapatupad ng batas dyan. Parang sinasabi ko lang, yung common sense ko lang. Totoo lang, ang hirap makipagtalo pagdating sa mga ganyan. Nahuli ka na, ang hirap makipagtalo. Kasi parang lalaki lang yung lalaki lang yung gulo. Magkakaroon lang kayo ng commotion. Ayun, nandito na pala tayo sa shop. Tapusin natin yung vlog natin dito. See you sa next vlog na lang. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Nandito na tayo sa JR Motor Works.